Marami talaga sa ating mga Pilipino ang sanay na itago ang tunay na pagkatao. Madalas natin ikubli ito sa takot na makumpara ng iba. Madalas yon lalo na sa mga reunion, kasal, graduation o kahit simpleng family gathering. Narito ang isang kwento, inspired storytelling na patungkol sa isang pamilya. Tawagin na lang natin silang Pamilya Deyabang. Simple lang ang buhay nila dati, average income, sakto lang sa araw-araw. Pero nagsimulang umasenso yung pinsan nilang tiga Maynila, bumili ng bagong kotse, nakakondo, tapos may mga anak na puro honor student. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si nanay parang na-pressure, parang tuwing reunion may checklist lagi. Dapat bagong damit ang mga anak, dapat may dalang mamahaling handa, at dapat updated ang mga gamit sa bahay kahit utang pa yan. Ang tatay naman biglang naging bossing kahit rank and file lang sa opisina. Ito yung anak pinilit ipasok sa private school kahit hindi na kaya ng budget. Basta lang hindi mapag-iwanan kasi nga, ano na lang ang sasabihin ng iba nating kamag-anak kung nalaman nilang public school lang ang anak mo. Dumating pa sa point na umutang sila para lang makabili ng iPhone sa panganay. Pinost pa sa Facebook. Proud parent sa bagong phone ng aming future engineer. Pero behind the scenes, halos walang pang-ulam. Tapos ang stress, grabe. Laging may tensyon sa bahay. Laging kulang ang pera, laging may utang na tinatakasan. Pero tuwing may handaan o gathering, ayan na, nakasmile. Ay, okay kami. Grabe, sobrang blessed. Feeling blessed kami parate. Kahit ang totoo, wasak na wasak sa loob. Hindi na nila namamalayan, para na silang nabubuhay para sa approval ng ibang tao. Lahat ng desisyon, laging may baka kasi mapahiya tayo. O baka mas maganda pa naman ang buhay nila kaysa sa atin. Sino ba talaga ang pinapasaya nila? If you like this kind of content, follow for more.